O mga kababayan, panoorin po natin ang aktwal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa loob pa mismo ng eroplano mga kababayan. Sinalubong siya ng mga puwersa ni Bangag at ang sagot ni PRRD, patayin niyo muna ako bago niyo ako ipagkanulo dyan sa mga puti. Panoorin niyo po. I-warrant of arrest. Naghanap siya ng warrant of arrest mga kababayan. So, dahil wala you have to kill me. Notice lang daw mga kababayan, pero ang palasyo naglabas na din ang statement. You will just have to kill me. You will just have to kill me. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Process? Anong process na pinagsasabi mo? Hindi na tayo miyembro ng ICC? Hindi raw siya bababa dahil wala naman daw silang maipakitang warrant. Pero later on, after ng ilang minutong diskusyon, ay sumama na rin si Presidente. Pero ang pinagtataka ng kanyang party at mismong ng dating Pangulo ay kung bakit daw siya idiniresyon sa 250. Gayong nag-i-insist naman daw siya na bilang isang ordinary citizen ay wala nang due process mga kababayan. dadaan siya sa normal na proseso kung saan dapat lumalabas. Ang problema mga kababayan, ang balita, para idiniretso doon sa Villamor Air Base. Baka dalhin na agad sa PRRD sa labas mga kababayan, doon sa papunta sa ICC. Ang Villamor Air Base mga kababayan, airport yan ng mga sundalo. Baka dadalhin na agad-agad mga kababayan. So yun ang aalamin natin at bagay na kanila rin ipinagtataka kung bakit ang dating Pangulo ay idiniretso ngayon doon sa Kalayaan. Kasi pagka din kasi parang lilipat ulit yun Lilipat ulit. Kasi di ba kanina yung sinasabi ni Senator Bongbong wala na tayong magagawa mga kababayan kapag madala na yun sa ICC. Grabe no? Gobyernong Bangag mga kababayan, this is not good. Ay ang primary concern nila ay sa ngayon ay ang kalusugan ng dating Pangulo dahil 80 years old na nga. Yun ang sinasabi niya, di ba? Hindi na ito kagagawa ng ICC mga kababayan. Dahil ang ICC wala ng jurisdiction sa atin Kagagawa na ito ni Bangag. Bangag na ito mga kababayan. Walang ibang sisihin kundi si Bangag. That's right, Susan. Then considering na maaga ang flight nila kanina, so maaga sila naghanda dahil actually kagabi nga, pagkatapos ng kanilang dinner bago sila tumulak papuntang airport, nakausap pa natin si dating Pangulo Susan at Mark. Nasa aeroplano ka rin kanina may nakita ka ba man lang na papel o na ipinresent sa kanya yung warrant of arrest? Unfortunately, Mark, hindi na tayo actually nakasama sa kanilang flight kasi we were supposed to join them pero nabago ang kanilang flight na supposedly mamayang hapon ay napaaga kay yun. Kaya yun ang nakarating sa atin. So, ibig sabihin, wala sa atin talaga ang nakakakita pa ng warrant of arrest na yan hanggang ganyan maglaro ang mga Bangag. Ngayon. That's right, Mark. At yun ang information. Yun ang nakukuha nating information sa ngayon, Mark. Kaya nga daw nagre-resist kanina si dating Pangulong Duterte dahil wala nga raw may ipakita sa kanya itong mga arresting officers. Saan ka pupunta ngayon, Marisol? Well, susubukan natin na masundan kasi matakot na kayo mga reporter. Kapag wala na mga Duterte, kayo naman ang magigipit. Doon sa Kalayaan. Konting bash nyo. So, we'll try kung makapasok. Ultimong kanyang mga abogado naiwan, hindi na nakasama sa kanya si Senator Yuan at si Senator Vic Rodriguez. So, makikibalita tayo sa mga kaganapan kasi katerbang pulis para dito sa labas ng Villamor. Sige, salamat Marisol. Salamat sa update. Grabing kabangagan na ito. Ang masasabi ninyo doon, sinasabi ng mga supporters po ninyo na pag pinili po nila kayong arestuhin, magkakagulo. Ang payo ko sa mga kababayan ko is intindihin nila ang ating gobyerno and that this is a government of laws and not. Ang problema, hindi sumusunod sa batas sa proper way mga kababayan, ang mga Bangag. At kung may mga tao na gawin yung batas, use them in, I don't know how they call it, pero kung gawain nila sa akin yan, the remedies are also nasa libro. So, may mga remedy. Pero paano na yan mga kababayan? Parang dadalhin sa ibang bansa na. Nakaando na mga kababayan sa Villamor Air Base daw I can always respond legally. Pwede ba yan? Idiretso nila mga kababayan? Ganun-ganun na lang? Anticipating any action in the near future. But it may come. I am not totally taking it out from them. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako. Tatak ito sa pangalan ni Bangag habang buhay mga kababayan.
Tandaan Salamat. Pero kaligaya ko na lang magpahinga na. Am I worth the toil of the police? At ako, presidente, noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. No apprehensions whatsoever sa mga naririnig niyo po sa balita, Mayor, na may arrest? Ang problema kung sa ICC na mga kababayan, mabubulok na si Tatay Digong doon. Dahil mukhang dadalhin na sa airport papunta mga kababayan, ipalipad na ng bansa. Warrant, di po kayo na babother nito? I'm old for that, actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya ko na lang magpahinga na. So, walang takot whatsoever? Wala, sir? About fear of dying? Yeah. Ang problema kasi niyan mga kababayan, dadalhin sa ICC. Okay lang kung makulong dito mga kababayan dahil kung sa 2028 si Sara na ang presidente, pwedeng makalabas. Pero kung sa ICC na mga kababayan, hindi na makakauwi si Tatay Digong. Susundan ka ng mga... At si Bangag ang may kasalanan yan mga kababayan sigurado dahil walang power ang ICC mga kababayan dito Interpol. Unless pinayagan ni Bangag. Pinayagan na nga mga kababayan. Bangag. May 7,000 na daw po na mga police. 7,000! Kakahiya naman niya. Pakisabi naman sa kanila na dagdagan nila ng few more mag-recruit sila sa probinsya. At ano yung balita kahapon mga kababayan? Yung mga sinadanaw daw, inaresto, ewan lang natin. Mayroong mga post mga kababayan ahead of time inaresto yung mga loyal kay dating Pangulong Duterte na mga high officials ng PNP at AFP. Come to think of it, bakit gawin nila sa bayan? Dahil bangag sila. Bangag. Go. At sa akin mismo. See? Ito ang isusupli ng bangag mga kababayan na presidente the toil of the police? At ako, saya presidente, dati. Noon may gagawin akong kalukuhan. If they want to arrest me, I will go to them. Hindi na ako kailangan ng presidente. Dahil ang balita 7,000 or more than pa mga kababayan. More than. Ano ba nakain nila? All they have to do is to call me and say, come here that because there's a complaint against you. Or there's a valid summons or whatever from Congress or from the court. Bakit mo pa dramahin sa akin yung gano'n? Matanong nga, sometimes ito nangyayari talaga. What would be the fucking reason for 7,000? 5,000? 700? Kahit bakit 5 lang. pagurin mo yung Pilipino? Na isa lang man ang kailangan ko na baski isang patrolman dyan sa airport. Dahil ganyan ang ng mga bangag mga kababayan ay estilo. O kakibuloy, nag-aksaya nga ng pera. Millions per day ha. Ang gastos ng mga pulis na yon kabilang ng sweldo, pakain, board and lodging at iba pa. Port Magabang. Hindi ako yung mga maglaro ng patago-tago diyan. Naging presidente ako. So sinong taguan ko? Police? Army? Sino? ICC? ICC. Tagal ko na naghintay niyan. Vice Mayor pa ako, ICC. Ngayon, CCI na yan. CCI. Baliktad. Sabi ni Tatay Digong, Immaculate Conception College. Hindi ko kayo hinahamon, pero you have been waiting on it for long. Can you just please try once more?
this time with yung action. Sana hindi pa malipad si Tatay Digong papuntang ICC. Sana mapigilan, please. Ang kandor. So makita tayo. Crimes against humanity man kaya. Ang crimes against humanity, yung paglaganap ng droga. Namamatay ang humanity niyan, pati inosente. Pati yung hindi niya nasali na pinatay ni Hitler. Pati yung patay ni BBM. Dahil wala na ang tatay ni BBM, si BBM na lang mga kababayan dahil prutas yan ng masamang puno. Idagdag mo na sa akin. Yung nakalimutan ninyo na listahan ko. Or the unsolved massacres around the world. Correct. Charge it on me because isang impierno lang ito. Si Bangag dapat. Walang ano man to. Ano masasabi niyo dito mga kababayan na this is really, really bad. Kapag hahayaan lang itong mangyari ngayon, mamimihasa ang mga bangag mga kababayan. Dating Pangulong Duterte na ang hinuli. Ano pa kaya yung mga ordinaryong tao kagaya natin? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.